sa Kaisuyo National High School. Magbibigay po tayo ng mga Bible study o pag-aaral ng salita sa mga estudyanteng naroon sa Kaisuyo, no? At maging yung ating street preaching next week na po to, Saturday. Sana po ay makasama po ang bawat isa sa atin, lalo ng mga kalalakihan, at nawa ay makapagpahayag po tayo ng banal na salita niya. At ipanalangin din po natin si Pastor Jay and Brother Jake na nasa Tagum ngayon. Ngayon po ay magsasalita sila ngayong umaga, Tigisan Church sila. So pag-pray po natin, nabigyan sila ng sapat na katalinuhan ng Panginoon. At pasasalamatin po sa kahapon, nagkaroon po na birthday po ni mag-asawang Brother Harry and Flor. Sabi po sila ng birthday, no? Isang handaan na lang, no? At higit sa lahat, yung first anniversary ni Bichit at Jeremiah, kahapon din po ito. So binabati po namin kayo. Okay, nais ko rin pong ipakilala yung ating bisita ngayon. Si Brother Mark, kapatid po ito ni Brother Daniel, na anak ni Pastor Ronnie. No? At kasama rin po yun yung churchmate nila, si Pauline Ann Soliano. Tama po ba? Soliano. Ayun po siya. Oh. Okay po, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo umawit. Praise Him, praise Him. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa araw na ito
dahil binigyan muli kami ng pagkakataon na ikaw'y aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po na muli ay mahahayag ang iyong mga salita. Naway pagkatapos naming marinig, ito'y aming maisa pumuhay sa aming mga sarili. Sapagkat ang salita mo'y liwanag ng aming buhay. Tulungan mo po kami na magpasakop sa sinasabi na iyong salita. Higit sa lahat, maraming salamat po sapagkat ang mga salita mo ay ginagamit mo. Hindi lang kami lumago sa espiritual na buhay. Higit sa lahat, higit ka namin nakikilala sa aming mga buhay, Panginoon. O dakilang Diyos, maraming salamat sa mga bagay na ito. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na nasain namin na walang daya ang iyong banal na salita. Huwag nawa kaming gumaya na pagkatapos sa isang tao na pagkatapos tumingin sa salamin, ay nalilimutan na niya ang kanyang sarili. Lord, dalayan ko rin po, Panginoon, sa umagang ito na ikaw ang gumawa rin po. Marahil mayroon pang narito na wala pong pagkakilala sa iyo. Buksan mo ang kanilang kaisipan, Panginoon. Buksan mo ang kanilang mga puso sa iyong mga salita. At naway makilala nila ang Panginoong Kristo sa kanilang buhay bilang kanilang sariling tagapagligtas. Dalayan ko rin po ang aming tagapagsalita sa umagang ito na ikaw ang magbigay ng sapat na katalinuhan, kakayanan, at nawa ang banal na Espiritu mo ay patuloy na gumawa sa kanyang buhay upang may paliwanag niya na maayos ang iyong banal na salita. Ilayo mo siya sa pagkakamali, Panginoon. Pangunahan mo siya. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magupo lahat. At awitin po natin ang All Hail the Power of Jesus' name.
Tayo po'y dadako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Makibukas kayo sa akin sa aklat ng Genesis, chapter 47. Again, Genesis chapter 47. Tagpong ito ay ang paghaharap ng ama ni Joseph, si Jacob o Israel sa Paraon. Ang salita ng Diyos. Kaya't pumunta si Jose sa Faraon at sinabi, "Ang aking ama, ang aking mga kapatid, ang kanilang mga kawan, mga bakahan, at ang lahat nilang pag-aari ay dumating na mula sa lupain ng Kanaan. Sila ngayon ay nasa lupain ng Goshen." Kumuha siya ng 5 kalalakihan mula sa kanyang mga kapatid at kanyang iniharap sila sa Faraon. Sinabi ng Faraon sa kanyang mga kapatid, "Ano ang inyong hanap buhay?" At kanilang sinabi sa Faraon, "Ang iyong mga lingkod ay mga pastol gaya ng aming mga ninuno." Kanilang sinabi sa Faraon, "Pumarito kami upang manirahan bilang dayuhan sa lupain. Walang pastulan para sa mga kawan na pag-aari ng iyong mga lingkod, sapagkat ang taggutom ay matindi sa lupain ng Kanaan. Ngayon ay pahintulutan mo na ang iyong mga lingkod ay manirahan sa lupain ng Goshen." Pagkatapos ay sinabi ng Faraon kay Jose, "Ang iyong ama at ang iyong mga kapatid ay pumarito sa iyo. Ang lupain ng Ehipto ay nasa harapan mo. Patirahin mo ang iyong ama at ang iyong mga kapatid sa pinakamabuti sa lupain. Patirahin mo sila sa lupain ng Goshen, at kung may alam ka sa kanilang may kakayahan, gawin mo silang mga tagapamahala ng aking mga hayop." Kaya't sinama ni Jose si Jacob na kanyang ama at pinatayo niya sa harapan ng Faraon at binasbasan ni Jacob ang Faraon. Sinabi ng Faraon kay Jacob, "Gaanong karami na ang mga araw ng mga taon ng iyong buhay?" Sinabi ni Jacob sa Faraon, "Ang mga taon ng aking paninirahan sa lupa ay 130 taon. Kakaunti at masasama ang naging mga taon ng aking buhay. Hindi iyon maihahambing sa mga taon ng aking mga ninuno sa panahon ng kanilang mahabang pamumuhay." At binasbasan ni Jacob ang Faraon at umalis sa harapan ng Faraon. Pinatira ni Jose ang kanyang ama at ang kanyang mga kapatid, at sila'y binigyan ng lugar sa lupain ng Ehipto, sa pinakamabuti sa lupain ng Rameses, gaya ng iniutos ng Faraon. Binigyan ni Jose ng pagkain ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid, at ang buong sambahayan ng kanyang ama ayon sa bilang ng kanilang mga anak. Noon ay walang pagkain sa buong lupain sapagkat matindi ang taggutom, at ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Kanaan ay nanghina dahil sa gutom. Kaya tinipon ni Jose ang lahat ng salapi na natagpuan sa lupain ng Ehipto at Kanaan, kapalit ng trigong kanilang binibili, at ipinasok ni Jose ang salapi sa bahay ng Faraon. Nang ang salapi ay maubos ng lahat sa lupain ng Ehipto at Kanaan, pumunta kay Jose ang lahat ng mga Ehipsyo at nagsabi, "Bigyan mo kami ng pagkain. Bakit kami mamamatay sa iyong harapan? Sapagkat ang aming mga salapi ay naubos na." Sinabi ni Jose, "Ibigay ninyo ang inyong mga hayop at bibigyan ko kayo kapalit ng inyong mga hayop kung naubos na ang salapi." Kaya't dinala nila ang kanilang mga hayop kay Jose, at binigyan sila ni Jose ng pagkain kapalit ng mga kabayo, mga kawan, mga bakahan, at mga asno. Nang taong iyon, sila'y kanyang binigyan ng pagkain kapalit ng lahat nilang mga hayop. Nang matapos ang taong iyon, ay muli silang pumunta sa kanya ng 2 taon. Sinabi nila sa kanya, "Hindi namin maililihim sa aming Panginoon na ang pilak at mga kawan ng hayop ay naubos na, at ang mga kawan ng hayop ay sa aking Panginoon na. Wala nang naiiwan sa paningin ng aking Panginoon, kundi ang aming katawan
ang aming mga lupain. Dapat ba kaming mamatay sa inyong harapan, kami at ang aming lupain? Bilhin mo kami at ang aming mga lupain kapalit ng pagkain, at kami at ang aming lupain ay magiging mga alipin sa Faraon. Bigyan mo kami ng binhi upang kami ay mabuhay at huwag mamatay, upang ang lupain ay huwag maging walang laman. Kaya't binili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para sa Faraon. Pinagbili ng bawat isa sa mga Ehipsyo ang kanyang bukid, sapagkat matindi para sa kanila ang tagutom. Kaya't ang lupain ay naging sa Faraon. At tungkol sa mga tao, kanyang ginawa silang mga alipin mula sa isang dulo ng hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Tanging ang lupa lamang ng mga pari ang hindi niya binili, sapagkat ang Faraon ay nagtakda ng bahagi para sa mga pari at karaniwang kumakain sila mula sa bahagi na binibigay sa kanila ng Faraon. Dahil dito, hindi nila pinagbili ang kanilang lupa. Nang magkagayoy, sinabi ni Jose sa bayan, "Ngayoy binili ko kayo sa araw na ito at ang inyong mga lupa para sa Faraon. Narito ang binhi para sa inyo. Hasikan ninyo ang lupa. Sa panahon ng inyong pag-aani ay ibibigay ninyo ang 5 bahagi sa Faraon, at ang 4 na bahagi ay para sa inyo. Para sa binhi sa bukid at bilang pagkain ninyo, ng inyong mga kasambahay at ng inyong mga anak." Kanilang sinabi, "Iniligtas mo ang aming buhay. Kung gugustuhin ng aking Panginoon, kami ay magiging mga alipin ng Faraon." Kaya't ginawang kautusan ni Jose sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito na ang 5 bahagi ay para kay Faraon, tanging ang lupa ng mga pari ang hindi naging kay Faraon. Kaya't si Israel ay nanirahan sa lupain ng Ehipto sa lupain ng Goshen. Sila'y nagkaroon ng mga pag-aari roon at sumagana at naging napakarami. Si Jacob ay nanirahan sa lupain ng Ehipto ng 17 taon. Kaya't ang mga araw ni Jacob, ang mga taon ng kanyang buhay ay 147 taon. Nang ang araw ng kamatayan ni Israel ay malapit na, tinawag niya ang kanyang anak na si Jose at sinabi sa kanya, "Kung ako ngayon ay makakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, hinihiling ko na ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita at mangako kang maging tapat at tunay sa akin. Huwag mo akong ililibing sa Ehipto. Kapag ako'y humimlay na kasama ng aking mga ninuno, ilabas mo ako mula sa Ehipto at ilibing mo ako sa kanilang libingan." Sinabi ni Jose, "Aking gagawin ang iyong sinabi." Kanyang sinabi, "Sumumpa ka sa akin," at sumumpa siya sa kanya. At sumuko si Israel sa ulunan ng kanyang higaan. Tawagin natin si Pastor Ronnie para sa panalangin. Tayo po'y dumako sa panalangin at ipong ipag-pray si Pastor Jay at si Brother Jake na nangangaral ngayon sa lugar po ng Davao. And gayon din sa amin sa Molino, si Brother Jojo Araneta at si Pastor Boy naman ay nasa Las Piñas. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit muli sa trono po ng inyong pong biyaya. At sa iyo kami umaasa sa araw na ito na kung saan ang inyong pong mga salita ay malaya pong maipapahayag at meron kayong mga taong ginagamit upang ipadala ang mensahe ninyo sa inyo pong mga tao sa iba't ibang lugar, tulad po ni Pastor Jake, Pastor Jay na ngayon po ay nasa Davao, and si Brother Jake na kung saan sila po inyo pong ginagamit ang maging daluyan ng ipong pagpapala ng inyo pong mga salita. Hinihiling namin ang iyong tulong at gabay para sa kanila na kayo po ang magkaloob ng nararapat na pananalita sa kanila pong mga labi upang ma-convey ang inyong pong mensahe sa inyong pong mga tao sa lugar po ng Mindanao, na kung saan ang kanilang dialect ay kaiba sa normal na sinasalita ni Pastor Jay,
and Brother Jake. Kaya hiling namin Panginoon ang inyo pong biyaya, ang patuloy po na gumabay sa kanila na sa pagpapahayag ng ipong mga salita ay kanilang maunawaan ang mensahe na nais niyong iparating. At gamitin niyo po sila ng mightily upang ang kalooban ninyo ay maihayag, kayo po ay maitaas sa kanila pong kalagitnaan. At gamitin niyo po ang kanila pong mga inihandang mensahe upang patatagin ang inyo pong mga tao dun po sa lugar ng Mindanao. Gayun din sa Molino Grace Bible Church na ngayon po ang nangangaral ay si Brother Jojo Araneta. Hinihiling namin Panginoon muli ang iyong tulong para sa kanya na inyo siyang gamitin upang patibayin ang mga kapatid sa Molino. Palakasin sila sa pananampalataya at maging si Pastor Boy na ngayon po ay nangangaral sa Las Piñas ay inyo pong gamitin ng mga mensahe na kanya pong inihanda upang mamulat sa katotohanan ang mga tao na kung saan ay maring alipin sa kasalanan, maring alipin sa mga maling katuruan. Naway dalangin namin ang inyo pong biyaya ang maghari, ang magligtas at magbukas ng kanilang puso upang sila po ay makatanggap ng mensahe na mula sa inyo na kung saan ang sentro ay tanging ang aming Panginoong Yesus. At maging dito sa amin, patuloy namin hinihiling Panginoon ang iyong patuloy na gabay sa aming pong pagbubulay muli ng iyong mga salita na kayo po nawa ang patuloy na maitaas, masentro at gamitin niyo po ang mga salita ninyo upang ang mga kapatid dito sa Perseverance Reformed Baptist Church ay tumatag, lumakas sa pananampalataya at maging sa kanilang plano na sila po'y naghahanap ng lugar para po sa bahay-sambahan. Naway hiling namin na kayo po ang patuloy na magkaloob, mag-provide at higit sa lahat ay sa lugar na kung saan ay ma-afford ng iglesyang ito ang lugar ng papagkatayuan ng bahay-sambahan. Kaya patuloy kami na humihiling ng iyong tulong, humihiling kami ng iyong awa, ng iyong gabay sa mga leaders ng iglesyang ito. Nabigyan niyo po sila ng wisdom sa kanilang pong mga desisyon kung saan po itatayo ang inyo pong iglesia na kung saan ay marami pa ang madala sa inyo pong harapan. Kaya aming hiling Panginoon, kayo po ang mag-provide ng kanila pong mga pangangailangan, provision para po sa pagbili ng lupa o kaya lugar na kung saan ay ready po na mapagadausan ng kanila pong panambahan. At hiling namin Panginoon, habang hindi pa sila kakakita ay kayo po ang magkaloob ng pabor sa lugar na ito upang sila po ay makapanatili hanggang sila po ay makahanap ng lugar para po na maitayo ang iglesia po ng Perseverance Reformed Baptist Church. Kaya kami patuloy po na umaasa sa iyong pong katapatan, umaasa sa iyong pangako sapagkat kayo na nagsimula ng gawain ito ay kayo rin ang magkukomplete hanggang sa araw ng aming Panginoong Yesus. Kaya patuloy po na sa aming pong sa kanila pong hangarin na magkaroon ng sariling lugar ay inyo po silang gabayan. Kaya sa inyo namin patuloy na isinasamo ang lahat ng ito. Ito pong aming patuloy na hiling sa inyo sa ngalan po ni Jesus. Amen. Muli tayo tumayo lahat. Tayo po tayong lahat. Awitin po natin ang huling awitin, He hideth my soul.
Muli, nais ko pong ipakilala ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Tinatawag ko po ang pastor po ng Molina Grace Bible Church. Walang iba kundi si Pastor Ronnie Dad. Muli po, isa pong pasalamat sa ating Diyos sapagkat binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagpahayag ng salita ng Diyos sa inyo pong kalagitnaan. And naging elder po ako ng Molino Grace Bible Church noong 2020 Sunday, kung saan ay pagkatapos na ma-ordain ako as pastor, ay next Sunday nagkaroon ng lockdown. 2020. And I've been with Molino since 1996 at ako po ay naging isa sa mga deacons sa Molino, and bago ako naging elder, yun po ang aking history. At meron po akong dalawang anak, yan po, si Daniel and si Mark. At ako po ay naging widow na since 2009 hanggang ngayon. Yun, sa biyaya ng Panginoon ay patuloy po na tayo pa pinapalakas ng Diyos upang makapaglingkod sa kanyang iglesia at maging sa inyong harapan. So ngayong umaga, ang title po ng ating pag-aaralan ay God Will Finish What He Started. At ito'y ating matagpuan sa aklat po ng Philippians chapter 1, verse 3 to 6. And hindi po lingid sa aking kalaman, sa aming kalaman, na itong iglesia po ay na-covenant last February sa Monok Community Bible Church. And same din kami. Na-covenant din kami 2003, doon din po sa Monok Community Bible Church. And salamat sa Panginoon sapagkat may mga iglesia na kung saan sila po ay gumagabay sa atin bilang young church. At ngayong umaga, ating pong pag-aaralan ang kanyang pong mga salita na kung saan ay isa pong napakalaking biyaya ang araw na ito para sa atin. Bilang isang covenanted church ay tayo po hindi lamang nagtitipon upang magkaroon ng pangalan o kaya maging isang organisasyon o may mga listahan ng mga miyembro. Tayo po ay nagtipon sa harap ng Diyos upang ating kilalanin na tayo po ay kanyang tinawag, tayo po ay kanyang iniligtas, tayo po ay kanyang pinagsama-sama. At git sa lahat ay itinatag bilang isang lokal na iglesia dito po sa lugar ng Cavite para po sa kalawalhatian ng ating Panginoong Hesus. Ang Church Covenant po ay hindi simpleng dokumento lang, mga kapatid. Ito po ay isang seryosong pangako sa harap ng Diyos at sa isa't isa. Na kung saan ay hindi lang pangako sa Diyos, pangako sa isa't isa, na kung saan tayo, bawat isa ay lalakad ng sama-sama sa pananampalataya. Lalakad ng sama-sama sa pag-ibig, lalakad ng sama-sama sa kabanalan, sa pagsamba at pagpapasakop sa salita ng Diyos. At higit sa lahat ay pangalagaan ang bawat isa, maging accountable sa bawat isa, at higit sa lahat maging makibahagi sa misyon ng Ebanghelyo. Kaya kailangan po na ito'y malinaw sa bawat isa sa atin. Na kung saan ang tunay na pundasyon ng iglesia ay hindi yung pangako natin sa isa't isa. At tayo po'y sama-sama, tayo po'y hindi maghihiwalay, kundi ang tunay na pundasyon ng iglesia ay nakabatay sa pangako ng Diyos sa atin. Nakabatay sa pangako ng Diyos sa kanyang iglesia. Hindi ang ating lakas ang makapagpapanatili sa iglesia, hindi yung ating karunungan o kaalaman, hindi yung ating mga plano ang makapagpapanatili sa iglesia, hindi yung ating mga resources. Ito po ang makapagpapanatili sa iglesia, kundi ang Diyos na nagsimula ng kanyang mabuting gawain sa buhay ng iglesia ay siya rin ang magtatapos nito hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesus. So basahin natin ang sinasabi po sa Philippians chapter 1, verse 3 hanggang 6. Ito po yung ating text nating pag-aaralan ngayong umaga. Philippians chapter 1, verse 3. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nanalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa
ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, muli kami lumalapit sa inyo at aming hinihiling ang inyo pong banal na Espiritu ang siyang patuloy po na magturo sa amin, mag-apply ng inyo pong mga salita upang kami ay lumakad ng naayon po sa inyo pong kalooban upang aming pagtitiwala ay matuon kay Kristo at hindi po sa aming pong mga sarili. Kaya sa iyo namin kinukumit ang oras na ito. Ito pong aming hiling sa ngalan po ni Jesus. Amen. Ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay kanyang isinulat habang siya po ay nasa bilangguan. Ngunit kapansin-pansin ang tono ng liham na ito dahil ito po'y puno ng kagalakan. At paulit-ulit nating mababasa dito po sa aklat ng mga Pilipos ang mga salitang, ang mga tema ng joy, kagalakan, rejoicing, gospel partnership, humility, perseverance, at Christ-centered living. Ang iglesia po sa Pilipos ay nagsimula sa makita po natin yung kanyang history sa Acts chapter 16 kung saan doon po ay makita natin na ang Diyos mismo ang nagbukas ng pinto para po sa ebanghelyo sa Macedonia dahil itong Pilipos, ang Macedonia ay nasugan ng Pilipos. At dito makikita po natin ng isang babae, isang negosyanteng babae ng pangalan ay si Lydia na kung saan ay binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang makinig sa pangangaral ni Pablo. At hindi lang isang slave girl ang pinalaya mula sa espiritual na pagkaalipin. At isa rin dito makita natin ang isang jailer at ang kanyang sambahayan na sila po ay naligtas matapos ang pagkilos ng Diyos sa gitna po ng bilangguan. Ibig sabihin mula sa simula, ang church sa Pilipos ay hindi produkto ng tinatawag na human strategy. Ito ay produkto ng sovereign grace ng Diyos na kung saan ang Diyos ang nagbubukas ng puso, ang Diyos ang nagliligtas, at ang Diyos mismo ang nagbubuo ng iglesia. Kaya nang sumulat si Pablo sa mga taga-Pilipos, dito sa verse 3 and 6, ay hindi siya nagsimula sa pamamagitan ng reklamo. Hindi siya nagsimula sa takot, kaya na-pressure siya, kundi nagsimula siya sa pasasalamat. Bakit? Sapagat kapag ang Diyos ang nagsimula ng gawain, may dahilan ang iglesia upang magpasalamat. May dahilan ang iglesia upang magalak at higit sa lahat, magtiwala sa ating Diyos. At ito rin ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayon bilang isang, sabi nga, bagong covenanted church. So ang pangunahing mensahe natin sa umagang ito, ang iglesia ay gawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. At makita natin ang tatlong katotohanan sa umagang ito. Una pong katotohanan ng iglesia ay dahilan ng pasasalamat sa Diyos. Pangalawa po, ang iglesia ay tinawag sa partnership sa gospel. Pangatlo, ang iglesia ay pinananatili ng tapat na Diyos hanggang sa araw ni Kristo. So una po, ating tingnan ang unang katotohanan, ang iglesia ay dahilan ng pasasalamat sa Diyos. Sabi po sa verse 3, sabi sa Ingles, I thank my God in all of my remembrance of you, always in every prayer of mine, for you, all making my prayer with joy. So pansinin natin yung salitang, I thank my God. Hindi niya sinabi na I thank you primarily. Hindi niya sinabi, I thank, pinasalamatan niya yung mga church leaders. Kundi ang kanyang sinabi, I thank my God. Pag sinabing thank you ay hindi lang ito simpleng thank you. Sapagkat dito po sa New Testament, ang thank you po ay madalas na tumutukoy sa tinatawag na worshipful gratitude. Pasalamat na may pagsamba na kung saan ito po ay nakadirekta sa Diyos dahil kinikilala na siya ang pinagmumulan ng biyaya. Kasi sinabi ni Pablo, I thank my God. Pag sinabi namang my God, ito po ay hindi ito possessive na parabang sinasabi ni Pablo na Diyos niya lang. Kundi ang kanyang pagkasabi ng my God, ito po ay language ng tinatawag na covenant relationship. Na parabang sinasabi ni Pablo, ang Diyos na aking kilala, ang Diyos na aking sinasamba, ang Diyos na aking pinaglilingkuran at pinagkatiwalaan ay siyang Diyos na aking pinasasalamatan para sa inyo. Mahalaga ito dahil ang pasasalamat ni Pablo ay hindi
tinatawag na general optimism. Hindi ito sinasabi na buti na lang maayos yung church ninyo. Ang pasalamat ni Pablo ay tinatawag na theological sapagkat ang sabi niya, salamat sa aking Diyos sapagkat siya ang kumikilos sa iglesyang ito. Kaya nang sabi ni Pablo ay thank my God, hindi niya tiningnan ang church bilang achievement ng mga tao. Tingnan niya ito bilang gawa ng Diyos. Kaya yung kanyang pasalamat ay sa Diyos. Kapag naalala ni Pablo ang iglesia sa Pilipos, hindi lang ito sentimental, yung kanyang pagkaalala. Hindi lang siya tinatawag na nostalgic. Hindi lang niya naalala ang masayang memories nila dito sa iglesia ng Pilipos. Ang remembrance ni Pablo ay naging worship. Ang memory niya tungkol sa church ay naging thanksgiving sa Diyos. Kaya sabi niya, I thank my God. Sabi sa verse, I thank my God in all my remembrance of you. Sabi niya, in all my remembrance of you. Ang salitang remembrance ay ipinapakita nito na hindi lang ito, sa konteksto ni Pablo, ay hindi lang ito mental memory. Ito po ay memory na naging prayer. Sabi niya, kapag naalala ni Pablo ang Philippian church, ang kanyang memory ay tinatawag na naging intercession. Kasi nga, ang kanyang pag-aalala ay naging worship. Pasalamat sa Diyos sa iglesia ng mga taga-Pilipos. Dahil ito po ay mahalaga pagdating po sa buhay ng isang iglesia. Minsan, kapag naalala natin ang ating mga kapatid, ano yung unang pumapasok sa atin? Kapag ating inaalala yung ating mga kapatid. Minsan, inaalala natin yung kanyang personality. Minsan, inaalala natin yung kanyang problema. Kaya ating inaalala yung ginawa niyang pagkakamali. Ngunit kay Pablo, kapag naalala niya yung church, ang unang response niya ay thank my God. Siya ay nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ibig sabihin na perpekto itong Philippian church dahil may conflict din sila. Dahil dun po sa Philippians chapter 4, may tension sa dalawang babae, kina Euodia at Syntyche. Ngunit, kahit na sila po ay mayroong imperfection, ang nakita ni Pablo ay yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay ng isang iglesia. Verse 4, always in every prayer of mine for you, all making my prayers with joy. So ang sabi niya sa verse 4, makita po natin yung salitang always in every prayer with joy, na kung saan, sabi nga itong salitang ito ay paulit-ulit na makikita natin yung always, every, and all of you. Dito po sa aklat ng Philippians na parang sinasabi ni Pablo sa lahat ng oras, sa bawat panalangin, para sa inyong lahat, ang sabi niya, siya ay may kagalakan. Kaya sabi nga, hindi selective ang pastoral affection ni Pablo. Dito sa iglesia ng Pilipos, hindi niya sinasabi, nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga ilan sa inyo. Hindi niya sinabi na siya ay nagpapasalamat sa mga leaders ninyo. Kaya ang kanyang pasalamat for all of you. Ito ay mahalaga pagdating po sa isang covenant church, sapagkat ang covenant community ay hindi lamang para sa mga kapatid, na kung saan madaling mahalin. Ito ay commitment sa buong katawan ni Kristo. Kaya ang pasalamat ni Pablo for all of you. Hindi lang sa mga iilan na laging present, kundi for all of you. Sapagkat may mga kapatid na madali nating makasundo. May iba naman na mahirap unawain. May mga kapatid na mature, may mga kapatid na immature. Meron naman tahimik, meron namang expressive na mga kapatid. Merong mabilis matuto, fast learner, merong mabagal matuto. Ngunit, ang covenant love na ito ay hindi ito selective love, kundi ito ay Christ-shaped love. Kaya ang kanyang pasalamat ay para sa lahat. Muli natin pansinin, yung kanyang sinabi, always in every prayer of mine. So ang pasalamat ni Pablo ay hindi isang pasalamat na malimig, kundi yung kanyang pasalamat ay may kagalakan. Bakit may kagalakan yung kanyang pasalamat? Dahil nakita niya na ang Diyos ay tunay.
na kumikilos sa buhay ng iglesyang ito. Kung tayo ay narito ngayon, ay hindi dahil tayo po ay niligtas ng ating Diyos. Tayo tinawag ng ating Diyos. Ang Diyos ang nagbukas ng ating puso. Ang Diyos ang nagdala sa atin sa lordship ng ating Panginoong Yesus. Ang iglesia po, hindi tayo naging iglesia dahil mababait yung mga nandito. Hindi kayo nagkatipon o nagkaisa, naging iglesia dahil pare-pareho ang inyong background. Hindi kayo naging iglesia dahil magagaling kayo. Kundi kayo ay naging iglesia dahil si Kristo ang namatay, siya ang muling nabuhay at tinawag niya kayo bilang kanyang mga tao. Ito po yung identity natin bilang isang iglesia. Hindi dahil pare-pares yung background natin, kundi tayo po ay pinagkaisa. Sabi nga sa ating pag-alkalinaw, we are joined and held together. Hindi ibig sabihin nito na wala tayong kahinaan. Sapagkat ang church ay binubuo ng mga makasalanang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. May mga immaturity, may mga pagkukulang, may mga bagay na kailangang baguhin. Kung ang Diyos nga ay nagpapasensya sa atin, dapat din tayong matutong magpasensya sa isa't isa. Kung ang Diyos ay nagpapalago sa atin, dapat ding makita yung kalaguan sa bawat isa sa atin. Kung ang Diyos ay kumikilos sa iglesyang ito, ay dapat ano yung ating response? Dapat joy and thanksgiving. May kagalakan, may pagpapasalamat sa Diyos. Tulad po ng isang sanggol sa isang pamilya. Kung saan ay yung mag-asawa ay matagal na nalangin na sila po yung magkaroon ng anak. Matagal silang naghintay, maraming luha, maraming panalangin, maraming panahon ng pag-aasam. Hanggang sa isang araw ay dumating yung pinakaasam na sanggol. Pagdating ng sanggol, hindi sinasabi ng pamilya na magiging magaling ang batang ito o kaya malaki ang maitutulong ng batang ito sa pamilya. O kaya hindi na sinasabi ng pamilya ay magiging successful agad ang batang ito. Kundi makita po natin ang unang tugon ng pamilya ay ano? Pasasalamat sa Diyos. Kahit na ang sanggol ay mahina pa, kailangan pang alagaan, hindi pa marunong magsalita, hindi pa kayang magtayo mag-isa, maraming bagay pang kailangang matutunan, pero anong tugon ng pamilya? Pasasalamat sa Diyos. Bakit? Dahil ang buhay ng sanggol ay regalo ng Diyos. Ganon din sa bagong church o sa bagong covenant na iglesia, maaring hindi pa ayos ang lahat. Maaring marami pang bagay na kailangan nating matutunan. Maaring may mga kahinaan pa. Limitado yung ating mga resources. At may mga bagay pang dapat ayusin. Pero ang unang dapat makita sa atin ay hindi yung ating kakulangan. Dapat ang makita ang biyaya ng Diyos na kumikilos sa kanyang iglesia. Ang church ay parang isang bagong sanggol na ipinapanganak. Hindi sa lakas ng tao, kundi sa awa ng Diyos. Kung ang isang pamilya nagagalak sa isang bagong silang na sanggol, gaano pa kaya tayo magalak? Gaano pa kaya na dapat magalak ang mga manampalataya kapag ang Panginoon ay nagtipon o nag-build ng isang iglesia para sa kanyang pangalan. Kaya tulad ni Pablo, kapag naalala natin ang church na ito, ang unang tugon dapat natin ay hindi anxiety. Hindi tayo magkaroon ng comparison, kundi worship, pasasalamat sa Diyos. Sapat ang Diyos ang nagtatayo ng kanyang iglesia. Kaya bilang 4 months pa lang na covenant as church, dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa bawat miyembro na kung saan tayo pinagsama-sama ng Diyos. Ating pasalamatan ng Diyos sa kanilang buhay na kung saan nakita natin na ang Diyos ang gumagawa sa buhay ng bawat isa. At hindi lang pasalamat sa Diyos, kundi ating ipanalangin ang bawat isa na may kagalakan. Hindi lang yung ating mga sarili, kundi bawat isa tayo po'y magpanalanginan. At higit sa lahat, huwag nating tingnan na ang church ay isang burden
kundi ating tingnan na ito po ay isang biyaya ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin upang kayo ay pagsama-samahin, upang kayo ay patibayin, upang kayo ay palaguin sa pagkakilala sa ating Panginoong Yesus. Kaya, huwag nating simulan ang church life natin sa pamamagitan ng criticism, kundi sa pagsamba sa ating Diyos. At higit sa lahat, huwag nating kalimutan na bawat kapatid, ang bawat isa sa inyo ay bunga ng biyaya ng Diyos. Kaya bilang iglesia, matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi natin sinasabi na walang dapat ayusin. Meron. Hindi natin sinasabi na walang kahinaan. Meron tayong mga kahinaan. Hindi natin sinasabi na mature na ang lahat, sapagkat hindi pa lahat ay mature. Pero dapat tayong magpasalamat sa ating Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagbuo sa inyo bilang isang iglesia. At bilang sa iglesia, dapat makita si Kristo dapat ang maluwalhati sa kanyang iglesia. Ngunit, kaya nga ang church ay kaya ang church na nakikita, o kung sa iglesyang ito, kung nakikita ang gawa ng Diyos, ano pong nangyayari sa mga members? Sila po ay naging humble, sila po ay naging prayerful, sila po ay naging joyful. Kasi nga, ang Diyos po ang bumuo sa iglesyang ito. Ngunit ang pasalamat ni Pablo ay hindi lamang dahil may mga taong nagtitipon. Dahil meron pa siyang mas malalim dahilan sa kanyang pasalamat. Ano yun? Ang kanilang partnership in the gospel. Ito po yung ikalawang point natin. Ang iglesia ay tinawag sa partnership sa gospel. Sabi po sa verse 5, ang ating talata, because of your partnership in the gospel from the first day until now. So tingnan natin ang sinasabi ni Pablo. Ang dahilan ng kanyang pagpasalamat, because. Yung salitang because ay may dahilan. Ito'y may kaugnayan pagdating po sa kanyang pasalamat, yung kanyang kagalakan. Kaya nagsimula ang verse 5 sa because. Ang sabi niya, because of your fellowship, because of your partnership in the gospel. Ibig sabihin, yung pasalamat ni Pablo ay mayroong dahilan. Mayroon siyang specific na reason kung bakit siya nagpapasalamat sa Diyos na may kagalakan. Ano yun? Yung kanilang partnership sa gospel, o sa original na pagkasabi, koinonia. Ang joy ni Pablo hindi lamang dahil mabait ang mga taga-Pilipos. Hindi lamang dahil close sila. Meron silang, close family, ang mga iglesia sa Pilipos. Hindi lang dahil sila po ay generous. Itong iglesia ng Macedonia. Ang dahilan ng kanyang joy ay tinatawag na gospel-centered. Sila po ay nakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo. Ito ang dapat na malinaw sa atin bilang isang bagong church, na ang tunay na fellowship ng iglesia ay hindi lamang tinatawag na social connection, kundi shared participation in the gospel. Sabi niya, because of your partnership in the gospel. Ibig sabihin, shared. Sila po ay sama-sama na nag-participate in gospel. Yung salitang partnership, ang sabi rito, ang salitang partnership ay mula sa konsepto ng koinonia, na ibig sabihin napakayaman sa kahulugan. Pag sinabing partnership, ito'y fellowship, ito'y sharing, participation, communion, mutual commitment. Ito yung mga, kumbaga, ibang mga term ng salitang partnership. Pagdating po sa modern church, madalas natin gamitin yung salitang fellowship para sa simpleng salo-salo o kaya kwentuhan. Mahalaga ang mga ito, pero hindi ito ang kabuuang meaning ng partnership. Hindi lang ito simpleng fellowship na parang social gathering. Hindi lang ito merely pagkain o sama-samang kumakain pagkatapos ng worship service. Hindi lang ito pakikipagkaibigan. Ang partnership na ito, ang fellowship na ito ay sa gospel. Dahil sabi niya sa verse 5, because of your partnership in the gospel. Hindi lang ito tinatawag na emotional closeness. Ito ay active participation.
Hindi lamang sila magkakasama, kundi sila ay magkakatuwang. Hindi lamang sila magkakilala, sila ay magkakasama sa misyon. Yan ang narinig ko kanina na mayroong street evangelism. Wag ating hayaan na sila lang, kundi we are partnership in the gospel. Kung meron tayong time, tayo po ay sama-sama. Kayo po ay sama-sama na tinawag ng Diyos maging partner sa gospel. Magkaroon ng active participation. Dahil ang church po ay hindi tutulad ng club. Ang church po ay hindi religious association lamang. Ang church po ay hindi event-based community. Ang church po ay covenant people na pinagsama-sama ng Diyos para sa ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang sabi niya, partnership in the gospel. Pag sinabing partnership in the gospel, pag sinabing in the gospel, ito'y nanghahugang good news, mabuting balita. Ngunit pagdating po sa New Testament, hindi ito generic na mabuting balita lang. Dahil ang ibig pakahulugan ng mabuting balita dito sa New Testament, ito'y mabuting balita tungkol kay Kristo. Tungkol sa kanyang persona, tungkol sa kanyang gawa, tungkol sa kanyang kamatayan, tungkol sa kanyang pagkabuhay na muli, tungkol sa kanyang pagiging Panginoon, tungkol sa kanyang muling pagbabalik. Kaya pag sinabing gospel, mabuting balita, ay hindi siya generic, kundi ito'y tumutukoy sa buong buhay ng ating Panginoong Hesus. Ano yung kanyang ginawa para sa atin? Kaya ito'y dapat mahalagang makita na ang partnership na ito ay hindi lang partner para sa mga church activities, kundi ito'y partner mismo sa gospel. Meron pong pagkakaiba ang pagiging busy sa church at pagiging tinatawag na gospel-centered. Sapagkat pwede po na maraming activities ang church, pero hindi siya gospel-centered. Pwedeng organize ang church, pero hindi siya Christ-centered. Pwedeng active ang mga members, pero hindi malinaw sa kanila yung gospel. So ano pong ibig sabihin ng tinatawag na partnership in the gospel? Pag sinabing partner ang bawat isa, ang mga covenant members, una po, pag sinabing partnership in the gospel, ito po ay pakikibahagi sa mensahe ng ebanghelyo. Ang church po ay dapat united sa katotohanan na si Kristo ang anak ng Diyos. Siya ang tunay na Diyos at tunay na tao. Siya ay namatay para sa kasalanan ng kanyang mga tao. Siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. At siya'y muling babalik. Kaya ang center ng ang ating center po ay hindi po yung ating personality. Ang center po ay hindi yung ating mga tradisyon o kayo yung ating mga preference o mga program. Ang sentro po ay ang gospel ng ating Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ito'y pakikibahagi sa mensahe. Ating tinatanggap yung message ng gospel na ito kung sino si Hesus. Pangalawa po, ito'y pakikibahagi sa buhay na binago ng ebanghelyo. Hindi sapat na meron tayong alam pagdating po sa gospel. Hindi sapat na tayo po'y loaded na mga information patungkol kay Jesus. Dahil ang pakikibahagi o pagiging partner sa gospel ay nagtuturo sa atin na na tayo po ay magpakumbaba, tayo po ay magpatawad, tayo po ay magmahal, tayo po ay maglingkod, tayo po ay magtiis at lumakad sa kabanalan. Kaya yung pagiging partner sa gospel, hindi lang alam natin kung anong good news, kundi kilala natin kung sino si Jesus, ano yung kanyang ginawa para sa atin, at yung buhay natin, mga kapatid, ay nag-reflect ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung pakikibahagi sa buhay na binago ng ating Diyos. Pangatlo po, ito ay pakikibahagi sa misyon ng gospel. Ang church po hindi tinitipon para lang sa kanyang sarili. Tayo po ay tinipon upang ipadala, upang maging ilaw sa mundo, maging saksi ni Kristo, at tagapagdala ng mabuting balita kanino? Sa ating mga pamilya, sa trabaho,
sa ating community, at hindi lang sa ating community, kundi sa mga lugar na kung saan doon tayo inilagay ng Diyos. Sa mga taong, at ipakilala si Kristo sa mga taong hindi nakakakilala kay Jesus. Kaya yung partnership sa gospel ay hindi lang simpleng partner tayo sa gospel, kundi ating nauunawaan ang ginawa ni Jesus para sa atin. At dahil nauunawaan natin kung anong ginawa ni Jesus sa atin, binabago niya yung buhay natin. At dahil binago yung buhay natin, tayo rin, yung pagbabagong ito na ibinigay sa atin ay ating ipahayag sa mga taong nadidimlan ng dahil sa kasalanan. At pansinin natin yung sinabi ni Pablo, from the first day until now. Sabi niya, ang emphasis dito ay tinatawag na continuity. Mula simula hanggang sa kasalukuyan, sabi ni Pablo, ang Philippian Church ay nakikibahagi sa gospel. Hindi po seasonal yung kanilang commitment. Hindi sila enthusiastic sa simula. Tapos nawala na yung kanilang init. Kundi merong continuity, yung kanilang faithfulness. Sila po ay nagpapatuloy mula nung araw na sila'y matagpuan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ang Philippian Church ay nakikibahagi sa gospel mission. Kumaga, hindi lang sila mga tagapanood. Hindi lang sila mga audience. Kundi sila po ay mga partners upang ipalaganap, ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung napahalaga sa atin bilang isang iglesia na dapat ito'y malinaw sa atin. Wala pong spectator, wala pong tagapanood lang sa church covenant. Lahat ay tinatawag sa faithful participation. Dapat active tayo na nakipag-participate, na ibahagi ang ebanghelyo, na ibahagi ang salita ng Diyos. Ang church membership po ay hindi tulad ng subscription. Hindi ito parang membership sa isang service na kapag hindi mo nagustuhan, ay lilipat ka na agad. I-unsubscribe mo. Ang biblical church membership ay tinatawag na covenant, commitment. Pag sinabing covenant, commitment, I belong to Christ, and because I belong to Christ, I am now commit myself to walk this local body for His glory. Kaya yung commitment natin ay hindi lang to basta pangako, kundi tayo nagko-commit na kayo po ay sama-sama nalalakad para sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabi nating covenant, katapos silang maging covenant last February. Kapag sinabing covenant, sinasabi natin malalambahan tayo ng sama-sama. Makikinig tayo sa salita ng may pagpapasakop. Pag sinabing covenant, iingatan natin ang pagkakaisa ng iglesia. Tutulungan natin yung mga kapatid na may hina. Ito po yung ating accountability and responsibility. Itutuwid natin ang nagkasala ng may pag-ibig. Ipagpipray natin ang bawat isa. Magbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon. Maglilingkod tayo ayon sa kaloob. Sa mga gift na ibinigay ng Diyos sa atin. Para saan? Para sa pagpapatibay, sa building up ng body of Christ. Makikibahagi tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya yung inyong ipinangako na maging covenant member ng iglesyang ito po ang mga ilan na huwag po nating kakalimutan. Hindi ito legalism, mga kapatid. Ito po ay bunga ng biyaya ng Diyos. Sapagkat hindi tayo nagko-covenant para maligtas, kundi tayo po ay nag-covenant dahil iniligtas na tayo ni Kristo. Ang gospel partnership ay hindi nagsisimula sa guilt, kundi ito ay nagsisimula sa biyaya, sa grace. Si Kristo ang unang nakipagtipan sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa cross niya sinabi, I will love you if you are worthy. Hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Sa halip, habang tayo po ay makasalanan, Romans 5:8, ipinadama ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin. Nung si Jesus ay mamatay. Ang kanyang covenant love, ang pundasyon ng ating covenant commitment sa isa't isa.
tulad po ng isang pamilya na bagong lipat sa isang bahay. Sa unang araw, hindi pa ayos ang lahat. May mga kahon, di ba? Yung mga kahon, may mga cabinet, maraming mga gamit. Kumbaga, yung mga gamit na yon ay wala pa sa tamang lugar. Kailangan aayusin pa. Pero kahit hindi perfect ang bahay, sila po ay tinatawag na pamilya. Hindi sila naging pamilya dahil maayos na yung lahat. Kundi, inaayos nila ang lahat dahil sila ay pamilya. Ganon din po yung church. Hindi tayo naging church dahil perfect na tayo. Tayo ay church dahil tinawag tayo ni Kristo. At dahil church tayo, sama-sama tayong magpapalago, sama-sama tayong maglilingkod, sama-sama tayong magtitiis, sama-sama tayo nasusunod sa ating Panginoon. Kaya bilang isang iglesia, hindi tayo tinawag upang maging, sabi nga, consumers, kundi partner sa gospel. Ano ba yung consumer? Ang consumer ay nagtatanong, ano ang makukuha ko rito? Pero ang covenant partner ay nagtatanong, paano ako makapaglilingkod para kay Kristo at sa kanyang katawan? Ang consumer ay umaalis kapag hindi niya nagugustuhan ang mga pangyayari. Ang covenant partner ay nananalangin, nakikipag-usap, nagpapakumbaba, tumutulong sa ikatitibay ng iglesia. Ang consumer, naghahanap ng convenience. Ang covenant partner ay handang magsakripisyo dahil si Kristo ay nagsakripisyo para sa kanya. Kaya ang church covenant ay hindi kontrata ng convenience. Ito'y commitment of grace under sa lordship ng ating Panginoong Hesus. Ngunit kapag narinig natin yung ganitong calling, baka matakot tayo, maaring matakot tayo. Tinatanong natin, kaya ba natin ito? Magtatagal ba tayo bilang isang iglesia? Paano kung may conflict? Paano kung manghina tayo? Paano kung hindi tayo sapat? Dito po pumapasok ang pinakamatamis na assurance ng ating text. Sabi po sa verse 6, ang iglesia ay pinanatili ng tapat na Diyos hanggang sa araw ni Kristo. Ang sabi niya sa verse 6, and I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ang sabi ni Pablo, I am sure. Ito po ang pinaka-anchor ng ating passage. Ito ang dahilan kung bakit may thanksgiving, may joy si Pablo at meron siyang confidence na sinasabi ito. Kaya sabi niya, I am sure of this. Pag sinabing I am sure, ito ay nangahulugan to persuade, to be convinced, to have confidence. Ito, ang form na ito ay nasa perfect tense. Ibig sabihin, ito po ay settled confidence. Isang conviction na nabuo at nananatili ang conviction ito. Hindi ito tinatawag na wishful thinking. Hindi ito sana, hindi ito sana all, hindi ito hopefully. Ito po ay tinatawag na settled confidence. Hindi sinasabi ni Pablo na umaasa na lang tayo sa mangyayari. Dahil hindi ito wishful thinking, hindi rin ito emotional encouragement lamang. Kundi ito ay tinatawag na deep theological assurance. At saan nakabase yung confidence na ito ni Pablo na sabi niya, I am sure of this. Hindi dahil sa galing ng mga Philippian believers, hindi dahil sa lakas ng kanilang commitment, hindi dahil stable ang structure ng church, ang confidence ni Pablo ay mismong nakabase sa Diyos. Ito po ang kaibahan ng tinatawag na human optimism at Christian confidence. Ang optimism ay nagsasabing, kaya natin ito. Pero ang Christian confidence ay nagsasabi, tapat ang Diyos. Ang optimism ay nakatingin sa tao, pero ang faith ay nakatingin sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, I am sure of this, that He who began. Ang phrase na He who began ay nangahulugang to begin o kaya to initiate. He who began. Ang sabi dito ay ang emphasis dito yung ay may nagsimula
sa gawain. At ayon kay Pablo, ang nagsimula ng gawain ito ay mismo ang Diyos. Dahil ang salvation ng bawat isa o salvation ng church ay hindi nagsimula sa willpower ng tao. Ang salvation ay hindi nagsimula dahil ginusto natin maligtas. Hindi ito nagsisimula sa religious interest ng mga tao. Hindi ito nagsisimula sa human strategy. Kundi ang salvation ay nagsisimula sa Diyos. Sa Acts 16 po, makita po natin ang halimbawa nung magsimula ang iglesia sa Pilipos. Makita natin dito ng malinaw. Ang sabi doon, si Lydia po ay nakinig ng pangangaral ni Pablo. Si Lydia po ay nakinig ng pangangaral. At ang sabi ng scripture, ang sabi doon, the Lord opened her heart. Binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia. Ang Diyos po ang nagbukas ng kanyang puso. Kaya siya po ay nakaunawa ng gospel. Ibig sabihin, ang Diyos po ang nagsimula. Kaya ito'y dapat maging malinaw sa atin bilang isang iglesia na kung saan hindi tayo nagsimula dahil mahusay kayo, o hindi kayo nagsimula dahil mahusay kayo, hindi kayo nagsimula sa iglesia dahil deserving kayo na maging church. Hindi kayo nagsimula sa iglesia dahil malalakas kayo, kundi ang iglesyang ito itinayo dahil sa kahabagan ng Diyos. Kaya ang doctrine ng divine initiative ay pumapatay sa pride at nagpapalakas ng pag-asa. Pinapalakas nito ang pag-asa na dahil ang Diyos ang nagsimula, hindi siya basta bibitaw. Sabi, He who began a good work in you. Ang Diyos nagsimula ng mga mabubuting bagay sa inyo. At siya rin ang magtatapos. Pag sinabing a good work, ano ba yung mga mabubuting gawa na ito? Na ginawa ng Diyos sa inyo, na kanyang sinimulan at kanya ring tatapusin. Dito po sa context na ito, ang tumutukoy na mabuting gawa, ay tumutukoy ito sa saving and sanctifying work ng Diyos sa buhay ng mga believers at sa church bilang community. Hindi lamang ito good work para maging parang ministry project. Ang good work nito ay merong pang mas malalim na ibig sabihin. Ang good work nito ay tinatawag na redemptive work ng Diyos. Redemptive work of God na nagsimula sa conversion at ito'y magpapatuloy hanggang sa sanctification at until sa glorification. Ang Diyos ay hindi lamang nagsimula ng organization, kundi siya nagsimula siya sa tinatawag na spiritual transformation. Kaya sabi diyan, I am sure of this, that He who began a good work in you. Yung salitang inyo, kung sa Ingles ay parang singular. Pero sa original pagkakasabi, ito po ay plural. Ibig sabihin, ang assurance ni Pablo ay para sa buong church community. Ito'y totoo sa bawat isa sa atin, sa bawat individual. Ngunit dito sa context, ang focus niya ay sa corporate, sa kabuuan ng iglesia. Ang Diyos ay gumagawa sa kanila bilang covenant people of God. Ito po ay napakahalaga sa atin bilang isang iglesia. Ang Christianity, ito po ay personal, pero hindi ito individualistic. Ang pagliligtas ng Diyos, ito po ay personally, ngunit isinasama ng Diyos yung mga maliligtas sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia. Kaya ang sanctification po ay hindi lamang ito private project o yung sanctification ay hindi pansarili lamang. Ang growth natin ay nangyayari saan? Sa covenant community. Habang tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, habang tayo ay sama-samang nananalangin, habang tayo po ay nagmamahalan sa bawat isa, habang ating i-exercise yung pagpapatawad sa bawat isa, habang tayo po ay nagtutuwid sa bawat isa, habang tayo po ay nagpapasakop sa salita ng Diyos, nangyayari po ang paglago ng body of Christ. Kaya ang church ay hindi lamang ito collection ng mga individual. Ito po ay isang katawan na pinapalaki ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya sa huling praise, sa isang praise, will bring it
to completion. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion. Pag sinabing bring it to completion, to complete, to accomplish, o bring to its intended goal. So hindi lamang niya ipagpapatuloy, kundi ang sabi diyan, tatapusin niya hanggang sa maabot ang layunin ng gospel sa buhay natin, sa buhay ng iglesia. Ang Diyos po, hindi lamang siya starter, kundi siya rin ay finisher. Hindi lang siya nag-initiate, kundi siya ay nagko-complete. Hindi lang siya nagbubukas ng gawain, kundi dinadala niya ito sa takdang wakas. Kaya ito po ay malay comfort sa atin bilang isang iglesia na maaaring kaya ba natin tumayo bilang isang iglesia? Kaya ba nating magpatuloy? Sapagat may mga panahon na mayroon tayong kahinaan. May panahon na kung saan mayroong misunderstanding ang bawat isa. May mga panahon na discourage tayo. O kaya naman mabagal ang growth. May mga panahon na kailangang i-correct yung bawat isa. May mga panahon na kung saan ramdam natin yung sakit, yung pagod, yung luha. Ngunit dito sa verse 6, makita po natin ang assurance. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng pabaya. Hindi siya nagsisimula at pagkatapos ay kanyang iniiwan yung kanyang mga tao. Siya ang Diyos na tinatawag na covenant-keeping God. Ang sabi niya sa pinanghuling praise, at the day of Jesus Christ, ito'y tumutukoy sa future return ng ating Panginoong Yesus, ang araw ng final completion, vindication, judgment, ang glory. Kaya sabi niya, I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Ito ay mahalaga sa atin bilang isang iglesia kung saan ipinapakita ni Pablo na ang goal ng church ay tinatawag na eschatological. Ibig sabihin, ang final horizon ng church ay hindi lamang next Sunday, hindi lamang next anniversary, kaya hindi lamang next ministry plan. Ang final horizon ng church ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Ang church ngayon ay nabubuhay sa liwanag ng araw na kung saan darating ang ating Panginoong Yesus. Kaya ang measure ng success natin ay hindi lamang dahil dumadami kayo o dahil nakikilala kayo bilang isang iglesia o kaya gumaganda, dumadami yung mga programs o kaya lumalawak ang inyong influence. Ang mahalaga, mga kapatid, ay matagpuan tayong faithful sa ating Panginoong Yesus. Ang mahalaga ay mapanatili natin ang Ebanghelyo. Ang mahalaga ay lumakad tayo sa kabanalan. Ang mahalaga ay minamahal natin ang bawat isa. Ipinabadama natin sa bawat isa yung ating pagmamahal. Ang mahalaga, tayo po'y nagtitiis sa kahanampalataya. At tayo po'y naghahanda bilang bride ng ating Panginoong Yesus. Kaya ito po ang katotohanan sa atin bilang isang iglesia. Ang Diyos na nagsimula ng gawain sa atin ay hindi Diyos na mag-iiwan ng tinatawag na unfinished work. Sabi niya, tatapusin niya, ikukumplete niya hanggang sa araw ng ating Panginoon. Dahil ang mga tao ay maraming nasisimulan, pero hindi natatapos. May mga building na hindi natatapos. May mga plano na hindi natutuloy. At higit sa lahat, may mga pangako na napapako. May mga projects na pabayaan. Ngunit hindi ganun ang Diyos. Kapag siya ang nagsimula ng kanyang saving work, sanctifying work, at pagbibuild ng kanyang church, ang sabi niya, He will bring it to completion. Tatapusin ito ng Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi ibig sabihin na magiging madali ang buhay ng iglesia. Hindi ibig sabihin na walang conflict, walang luha, walang discipline, walang mga sacrifices. Dahil ang Philippian church mismo ay may mga hamon din. Tulad po na binanggit ko kanina sa chapter 4, may dalawang babae na sina Euodia at Syntyche na kailan nilang magkaisa. Ibig sabihin, kahit healthy ang church, meron pa rin mga conflict. Ngunit ang assurance natin ay mas tapat ang Diyos kaysa ating mga kahinaan.
Ang Diyos ang nagsimula ng salvation. Ang Diyos ang nagpapatuloy ng sanctification. Ang Diyos ang magadala sa glorification. Ang Diyos ang nagtatayo ng kanyang iglesia. Sabi nga, even the gates of hell ay hindi pwedeng manaig sa kanyang iglesia. Kaya ang application sa atin bilang iglesia, ang ating hope ay hindi nakatali sa kalakasan ng ating panimula, kundi ang ating hope, ang ating pag-asa ay nakatali sa faithfulness ng Diyos. Nakatali sa kanyang pangako dahil siya ang Diyos na covenant-keeping God. Maaaring sa simula ay maliit ang iglesia, maaaring sa simula ay mahina yung mga resources, maaaring maraming dapat pang matutunan, maaaring hindi pa polish ang lahat. Ngunit ang Diyos ang simula, siya rin ang magtatapos. Kaya ang sentro kaya ang gospel ang pinakasentro ng pangangaral. Ang gospel ang sentro ng iglesyang ito. Dahil kung ang gospel ang sentro, makita po natin ang direksyon ay mula kay Jesus. Kung si Kristo ang ulo ng iglesia, meron tayong security. Kung ang banal na espiritu ang gumagawa sa iglesyang ito, makita po natin ang transformation. Kung ang araw ni Kristo ang ating horizon, yung ating tinitingnan, ang iglesia po ay magpipersevere, magpapatuloy. Dahil ang Diyos ang siyang magdadala nito sa completion. Kaya huwag tayong magyabang kapag tayo may progress. Dahil Diyos ang gumagawa sa atin bilang isang iglesia. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kapag may struggle. Dahil ang Diyos ang magtatapos nito sa buhay natin. Huwag tayong maging passive. Kundi tayo gumawa sa kaharian ng Diyos. Makibahagi tayo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Bilang sa iglesia, huwag po tayong matakot. Dahil ang church ay nasa kamay ng ating Panginoong Yesus. At saan natin makikita yung pinakamalinaw na katapatan ng Diyos? Ito'y makita po natin sa krus ng ating Panginoong Yesus. Noong saan sa krus ay mukhang talo ang plano ng Diyos. Mukhang natapos na sa kamatayan. Mukhang nabigo ang mga disciples dahil namatay yung kanilang leader. Ngunit sa ikatlong araw, sabi doon, muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus. Ipinapakita ng Diyos na ang kanyang redemptive plan ay hindi kayang pigilan ng kasalanan. Hindi kayang pigilan ng kamatayan, maging ng demonyo. Kung tinapos ni Kristo ang gawain ng kanyang tinatawag redemption sa krus, sabi niya, it is finished, makakatiyak tayo na tapusin din ni Kristo ang kanyang gawain sa iglesia, yung kanyang sanctification sa kanyang iglesia. Ang church po hindi nakatayo sa covenant faithfulness ng bawat isa. Ang church po ay nakatayo sa covenant faithfulness ni Kristo. Tayo po ay maaring manghina, ngunit si Jesus ay hindi. Maaring tayong magkulang, ngunit siya ay hindi. Ngunit siya ay sapat. May tayong magkamali, ngunit siya ay tapat para sa atin. Kaya ang hamon sa atin bilang isang iglesia, bilang tugon natin sa ating pinag-aralan ngayon, sa verse 3 hanggang 6, unang hamon sa atin, simulan natin ang church life sa worship, hindi sa performance. Huwag natin gawing identity yung ating attendance, yung ating excellence, yung numbers, o kaya yung recognition. Ang identity natin ay ito. Tayo po ay mga redeemed people of God in Christ. Ito po yung ating identity. Tayo po ay mga tinubos ni Kristo. Kaya bilang sa iglesia, tayo po ay magpatuloy sa worship. Bilang yung ating church life ay dapat nagpapatuloy sa worship. Dahil ang identity natin, tayo po ay niredeem, niligtas ng ating Panginoong Yesus. Hindi tayo nagkaisa dahil pare-paras yung ating background o dahil pare-paras yung ating mga gusto, kundi tayo pinagkaisa. Tayo po ay pinagkaisa ng ating Panginoong Yesus. Pangalawa po, nahamon sa ating, ingatan natin na ang gospel ang maging sentro ng buhay natin bilang isang iglesia. Dahil kapag nawala yung gospel, magiging religious organization na lang tayo. Ngunit kapag gospel ang sentro, kahit simple ang church natin, ang Diyos ang gumagawa sa buhay nito.
Pangatlo po, mag-commit tayo sa isa't isa ng may kapakumbabaan, humility. Hindi covenant ang tawag kung alis tayo sa unang inconvenience. Dahil ang covenant ay commitment under grace. Kung meron tayong inconvenience sa bawat isa, misunderstanding, ay ayusin natin. Mag-commit tayo sa bawat isa. Pang-apat po, maglingkod tayo bilang partners, hindi consumers. Kanina, ano yung consumers? Kapag meron siyang inconvenience, hindi nagustuhan, aalis. Pero yung covenant people, naghahanap, dapat ayusin, nananalangin sa bawat isa. Ang tanong ng mature member ay hindi lamang ano ang makukuha ko, kundi paano ako makapaglilingkod para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Panglima po, magtiwala tayo sa Diyos, sa kanyang ginagawa, sa kanyang proseso. May mga panahon ng paglago, may panahon ng pagtatabas, pruning, may panahon ng testing. Ngunit alam natin na ang Diyos ay faithful sa bawat season na ito. Tumingin tayo. Panghuli po ay tumingin tayo sa araw ng ating Panginoong Yesus. Ang ultimate goal ng church ay hindi popularity, kundi readiness, pagiging handa sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Naghahanda ba tayo bilang bride ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pagbabalik? Kaya sa huli mga kapatid, bilang isang covenanted church, tanda natin ang tatlong bagay. Una po, tayo bilang isang iglesia ay dahilan ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi aksidente na tayo ay narito. Ito po'y gawa ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos. Kaya dapat tayo magpasalamat sa Diyos sa bawat isa sa atin. Pangalawa po, tayo yung tinawag saan? Sa partnership sa gospel. Hindi lang tayo mga audience. Tayo po'y covenant people na tinawag upang makibahagi sa misyon ng Ebanghelyo. At panghuli po, tayo ay pinananatili ng tapat na Diyos. Sabi niya, ang nagsimula ng mabuting gawa sa atin, siya rin ang magtatapos nito hanggang sa araw ng ating Panginoong Yesus. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito. Tunay po na kayo ang Diyos na nagpasimula ng gawain sa iglesyang ito. Kayo rin ang magsusustain sa kanila. Kayo rin ang magtatapos sa mga bagay na kung saan naka-intended para sa iglesyang ito. Kaya purihin ka, Panginoon, sa iglesyang ito sapagkat kayo ang Diyos na magpapanatili sa kanila at kayo rin ang Diyos na maluluwalhati sa kanila pong buhay. Kaya salamat po aming Diyos sa umagang ito. Dalangin namin sa iglesyang ito. Patuloy niyo po silang patibayin. Patuloy niyo pong ipadama yung care sa kanila. Patuloy niyo po silang i-shepherd ang iglesyang ito sa pamamagitan ng mga leaders na yung itinayo sa iglesyang ito upang sila po ay maging katulad ng aming Panginoong Yesus. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa pag-ibig, sa paglakad sa kabanalan, sa pagpapakuba sa isa't isa at pagkikare sa bawat isa. Kaya purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Ito pong aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen.